Assalamualaikum mga sisi. Ayan, nandito po ako sa labas ng bahay. Hinihintay ko si Mister kasi lalabas po kami. Ramadan na po kasi mga sisi, kaya bibili po kami ng mga pangailangan namin para po sa Ramadan. Kasi medyo po napaka-crowded na po sa mga market ngayon. Alam niyo po, dito po sa Pakistan, kapag sumasakay ka ng motorbike ng iyong asawa, ay binabayi po yung posisyon. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na ano talaga, mag-ride ka sa driver or sa asawa mo sa likod. Pero dito talaga is binabayi. Yun bang para kang buntis na sumasakay. Hindi uso sa kanila ng ganon unless na lang kung masyadong maraming tao na sumakay. Like example, dalawa kayong nakaback-ride ng rider. So dito mga sisi, naghintay ako sa kanya sa labas ng bangko kasi namili po kami ngayon, so kailangan namin kumuha ng pera. Mayroon pala tayong sisi na nag-message sa akin. Siya po ay naka-base sa Europe. Hindi na lang niya gusto ang pangalanan kung saang parte sa Europe mga sisi. Sabi ni Sisi, back 2015 ay nasa Pilipinas pa siya that time. Actually po si Sisi po ay mayroon po siyang dalawang anak. Nagkahiwalay lang po siya ng kanyang partner. Kasi parang nagka-problema sila, palagi daw itong nananakit. Ngayon, na babae din. So, nagdesisyon ang ating sender na hiwalayan ang kanyang partner dati, ama ng kanyang dalawang anak. So, that time ay before sila nagkilala ni Pacman sa internet, ay yung anak niya is yung kanyang punso ay 5 years old, tapos yung panganay niya is 8 years old. Sabi ni Cinder, after naghiwalay sila ng kanyang partner na Pilipino, ay ang ginawa niya ay hindi muna siya nakipagrelasyon within 2 years mga sisi. So sabi ni Cinder, noong nag-ano lang daw siya sa kanyang cellphone, ay si Pacman ay nakita lang niya sa Instagram. Sabi ni Cinder. Pero noong una ay sabi talaga niya sa kanyang sarili dati na ayaw niya makipagrelasyon gaya ng mga Bangladesh, mga Indian, mga Pakistani, kasi akala niya kasi ay mga bastos ito gaya ng sinasabi ng iba. So humingi po ng pasensya ang ating sender sa kanyang mga naisip dati. So nung nagkilala sila ni Pacman, ang sabi naman nito ay naka-base siya sa Europe. Hindi sinasabi na isa siyang Pakistani mga sisi. So after that, hindi naman siya naging seryoso kay Pacman kasi nga parang wala na siyang tiwala sa mga lalaki mga sisi. Para sa kanya is wala lang, kung mag-message ay nire-replyan niya, tapos kapag tumawag ay sinasagutin niya. Parang feeling niya ay hindi na siya gustong na makipag serious na relasyon talaga. Ginawa na lang niya iyon para maiwas din siya sa mga lalaki sa paligid niya sa Pilipinas. So hindi niya na nakala si Pacman po ay palagi pong nagsusurprise ng mga padala sa kanya. Anything, sabi niya, parang love language niya ba. Tapos, 2 years silang nagchat-chat ay nakipunta si Pacman sa Pilipinas mga sisi. So, hindi niya akala na siniseryoso pala at pumunta talaga ito. Alam naman ni Pacman na hiwalay siya ng kanyang partner, about sa kanyang past is alam naman daw niya ito. Pero hindi naman sila kasal nung partner niya, so wala namang problema. So, that time, binuksan ni Cinder ang kanyang puso. So, back na lang daw sa kanyang story, alam na niya na si Pacman ay isang Pakistani pero nakabase siya sa Europe. Doon siya nag-work. Oo. At mga kapatid nito ay nandun din sa Europe. So, nakilatis niya si Pacman na okay pala, hindi bastos, mabait daw. So, naano daw siya, na speechless siya na nakilala niya ito. Kasi dati daw ay napakadumi ng kanyang isip about sa mga ganitong lahi. So, isa siya sa mga na-shot ang kanyang bibig. Kasi na-realize niya na hindi pala lahat ay ganito.
very gentle daw, napakabait talaga sabi ni Cinder. Kaya nagpakasil sila doon sa Pilipinas ng second visit ni Pacman. Tapos ay dinala na rin si Cinder sa Europe mga sisi. Ngayon mga sisi, medyo malaki na ang kanyang mga anak na nasa kanyang mga magulang, nag-aaral. Tapos si Cinder ay may anak na rin sila ni Pacman na isa doon sa Europe. Si Pacman naman ang nag-provide ng kanyang mga pangailangan ng kanyang mga anak kasi ayaw ni Pacman na magtrabaho si Cinder. Ngayon, sabi niya, sa katagalan ng kanilang relasyon, wala namang nagbago mga sisi. Kasi mabait naman daw talaga ang kanyang asawa. Yun lang ay every time na pagpupunta sila ng Pakistan, napakabait din ang kanyang in-laws. Ang ano lang niya talaga, ang hindi niya lang maiwasan is yung mga kamag-anak kapag nag-gathering ay kapag nakatingin sila sa kanya ay maramdaman niya talaga na parang ina-underestimate siya. Tapos sinabi din ng kanyang mga magulang na may anak siya, 2, ganun. So sabi niya sa kanyang sarili, baka minamarites siya. Sabi niya, para kasing hindi maganda sa paningin ng mga kamag-anak ng side ng kanyang asawa ngayon na pinagsasabi na mayroon siyang anak, ganito, ganyan. Kaya na ano talaga siya, nababothered siya, lalo na ngayon ay magbabakasyon sila ulit pagkatapos ng Ramadan. Gusto ng kanyang asawa na magbakasyon sa Pakistan during sa Eid. So sabi niya, napakahirap daw na i-explain sa kanyang nasa kanyang mga paligid kung ano ang sitwasyon niya dati. Oo, kasi feeling niya ang mga ibang tao daw dito sa Pakistan ay perfect talaga na ikaw babae ay may may mag-asawa ka ng Pakistani na pure talaga. Pure na walang asawa, walang anak, walang na boyfriend, yun daw ang magandang tingin sa kanila. Sisi, hindi naman siya ganon ang mga tingin ng ibang tao. Actually, yung mga reliyosong mga tao talaga dito ay nag-ano po sila na okay lang na mag-asawa ng divorce na babae or yung may mga anak na widow, ganun ba? So, kung sa sitwasyon mo ay sinabi ni Pacman na ikaw ay nagkahiwalay dahil sa iyong sitwasyon ay tinanggap ka naman ng iyong mga in-laws. Kaya huwag kang masyadong mag-alala, sisi. Huwag mong masyadong alalahanin yung mga tao sa paligid mo kasi ang mga tao kahit anong gawin mo or anong bait mo or anong status ng buhay mo, mayroon talagang masasabi iyan. At least sa sarili mo, alam mo na mahal ka ng mga in-laws mo at mahal ka ng asawa mo, go for the go ka, sisi. Huwag kang magpa-apekto sa mga ganyan. Kasi sa social media talaga mga sisi, marami po talaga mga negative comments sa iba't ibang mga tao. Kaya yung iba nating mga kabayan ay nagtatago na lang sa kanilang buhay na kung ano sila at anong meron sila. Kaya napakahirap ng ganun. Kaya kailangan natin ng courage sa ating sarili. Kilala ka ng asawa mo, kilala mo rin yung mga in-laws mo, walang problema. Ako din, naranasan ko din ng mga ganyan-ganyan, pero noong bata-bata pa ako. Ngayon naman nag-mature na ako, naintindihan ko ng buhay, na kapag ang sitwasyon sa kahirapan or kasiyahan, tayo lang pamilya talaga, mag-asawa, ang humaharap ng ganito. Yung mga tao, hanggang salita lang iyan. Kaya be in peace sa utak mo. Nag-ano ka lang naman magbakasyon ka lang dito. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo silang intindihin. Kaya ako kapag may na-feel ako na ganyan, na hindi ako tanggap, na ganito, ganyan, hindi ko sila iniisip mga sisi. Iniisip ko na lang na gagampanan ko ang responsibilidad ko na alagaan ang ating anak na maayos, pati ang asawa natin, pati ang bahay, na hindi tayo masamang tao. Biktima lang tayo ng panahon na nagiging masama para sa atin. Pero ang panahon na iyon ay siyang nagbibigay buhay sa ating mga anak. Kaya huwag kang mag-alala, pabayaan mo yung iba.
Okay? So, hindi lang ikaw ang nag-iisa, Sisi. Marami namang mga Pilipina na mayroon ng mga anak, hiwalay sa asawa, nakapag-asawa din ng mga Pakistani na nilalaban din ng kanilang mga partner na namumuhay sa Pakistan at sa ibang mga lugar sa mundo. Kaya mag-ingat ka at huwag nating bigyan ng rason ng mga tao na kukunin ang ating peace of mind sa bahay, lalo na sa ating sarili. Okay? So, kung ano ang tingin ng mga tao sa iyo, at least sa sarili mo, alam mo kung ano ang tingin mo sa sarili mo at alam mo kung anong ginagawa mo. Tanging si Allah lang ang nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa at siya lang ang dapat nating kakatukutan. Kasi kapag mamatay na tayo, walang ni sino man na bitbit mo na makatulong sa iyo. Ikaw lang talaga sa sarili mo. Okay? So, maraming salamat, Sisi, sa pag-share ng iyong experience at iyong mga nararamdaman. Maraming salamat sa iyo at mega shoutout. Sana mag-ingat ka dyan kung saan ka man ngayon at ang iyong mga anak ay nasa magandang kalagayan. Kaya maraming salamat mga Cinder at ang ating mga viewers. Allah Hafiz!